Mga kanyusika na ibulalas po ni Senador Raffy Tulfo ang pangamba sa Parent Teacher Association o PTA sa mga paaralan dahil sa anyay misplaced priority sa mga proyekto sa halip na sumentro sa pagtulong sa insidente ng bullying sa mga estudyante. Ginawa po ni Tulfo ang pahayag sa pagniligni po ng Senate Commission on Basic Education sa pagpapalawig ng Anti-Bullying Act. Sabi po ni Senador Tulfo, sa halip na pag-usapan yung academic performance ng mga bata o kaya ay yung pambubuli sa mga anak, puro daw po project yung parang pinagtutuunan ng pansin ng PTA. Kulang na lang daw po ilagay yung flood control doon po sa mga eskwelahan. Yan po yung naging pahayag ni Senador Tulfo doon po sa pagdinig ng Senate Commission on Basic Education. At inirekomenda naman po ni Tulfo na sa PTA meetings na talakayin kung paano may iwasan ng bullying sa mga eskwelahan. Ilan po sa mga panukala ni Senador Tulfo ay yung pagpapataw ng penalty sa paaralan na mabibigong mabawasan ng bullying incidents, installation ng CCTV cameras upang maayos na mamonitor ang mga mag-aaral, seminar sa mga teachers at parents, mandatory counseling sa mga estudyante, improvements sa good manners and right conduct subject, karagdagang security measures sa mga paaralan at mas mainam na anonymous reporting system. So kaugnay po ng usaping yan mga kanyusik, makakasama po natin ang presidente ng National Parent Teachers Association, si Sir Willie Rodriguez. Ayan, at mamaya po siguro ay makakasama din natin ang chairman ng PTA Communications Committee na si Sir Ezra Guco. Pero ngayon po kasama na po natin si Sir Willie Rodriguez. Magandang umaga po Sir Willie. Ay, isa pong napakagandang umaga, Ma'am Dory, at marami pong salamat sa muling pag-imbita. Yeah, Sir Willie, una po sa lahat at para na rin po sa kaalaman ng ating tagapakinig at tagapanood, ano po yung pinaka-core objectives o layunin po ng PTA? Ang core objective ko namin is to help the schools, especially sa ating mga kakulangan sa school, yung ating mga bata. Priority po namin yung pre-education ng mga bata, tapos strict implementation ng DepEd guidelines po natin. Yan po ang isa pong directive, ang aming pinakaano po, to help the school po. Matagal-tagal na po ang PTA at ito'y naging bahagi na ng edukasyon na layo pong maging bukas ang linya ng komunikasyon sa pagitan po ng mga magulang at ng mga guro sa paghubog po ng pagkatao at kaalaman ng mga estudyante. Pero kung ikukumpara po natin yung noon sa ngayon, ano na po ang pinagkaiba in terms of mga hamon or mga challenges na kinakaharap po ng PTA? Actually, sa ngayon po, talaga kung kami po ay nasa front line, kasi nga po, itong ating mga official po natin, talaga pong, kumbaga, hindi po nakakaranas, kung ano po yung nangyayari talaga sa front line. Ang ano po ngayon, iba na po ang kabataan po ngayon. Kumbaga, at least po, dapat po masyado na bigyan po natin ng talagang importansya ang monitoring, reporting ng mga magulang sa ating mga mag-aaral. Especially sa ngayon po na nakita po natin ng mga suicide because of bullying, itong mga lumalabas sa social media. Siguro po, meron po tayong mga dapat tingnan. Yes. Doon po sa, nabanggit nyo na rin po yung problema sa bullying, Sir Willie, Sa Senate hearing po kahapon ng Commission on Basic Education, particular po na nakapukaw ng atensyon yung pahayag po ni Senador Raffy Tulfo tungkol po sa PTA na para daw pong mayroong misplaced priority sa proyekto ang PTA. At sa halip na daw po na parang pagtuunan ng usapin, yung academic performance or yung usapin sa bullying, parang puro proyekto daw po yung tinututukan ng PTA. Ano po ang inyong masasabi patungkol dito? Tungkol po sa ganyan, si Senator Raffy Tulfo, lagi niya sinasabi na since time immemorial, ang ano po dito, pinapa-abolish niya po ang PTA. Dapat po niyang malaman, siguro gumawa na po siya ng mga batas kasi nga po, napakarami na pong complaints sa kanya, imimedya lang, tatawagan lang, tapos wala na.
yung mga resulta kasi diyan sa ganyan, sa mga kasong ganyan, no? So, tawag dito, no? Tulad ng bullying, tulad ng nilapit ko noon na 7 bata na na-rape, hanggang ngayon wala pa pong resolusyon, ano? Ang ano po dito, siguro gumawa siya ng mga tawag dito, pag-aralan niya maigi ang PTA. Ang PTA po kasi is manipulado ng ating frontline official from regional director, legal, division, faculty, president, SP, supervisor, division office. Manipulado po ang PTA, no? Kasi nga po hindi po makakagawa ang project ang PTA nang walang permiso ang ating mga DepEd frontline official. At ang ano po dito kasi, no, kaya nga tulad ng nakita po natin ang pagiging manipulasyon ng PTA election, no? Kitang-kita po natin yan. Ang ano dito is hindi po mananalo ang isang PTA president kung ito po ay hindi kakutsaba, no? Kung hindi po ito ayang kontrolin ng ating mga principal, ng ating mga division office, kasi nga po napakalaki ng komisyon sa mga tour operator, monetary interest ng ating mga DepEd official. Kaya kami po sa PTA, National PTA, since for 13 years, wala po kaming ni pisong koleksyon or fundraising, no? Kasi nga po, PTA palagi tayong abono. Ang ano po dito, sinasamantala po ng ating mga teacher yan. Siguro, panawagan ko kasi Rapid Tulfo, no? Marami na po kami inilapis sa inyo, pinagsasaran niyo po kami ng pinto. Ang ano po dito, ang PTA po, wala pong magagawa yan kung hindi po iuutos ng ating mga principal, no? At ang ating division office po, no, lagi pong manipulado ang federation president ng PTA. Kaya nga po kami nagtayo ng National PTA para po tulungan yung ating mga PTA na nagrereklamo. Ang ano po dito, Sir Anton Rapid po, sa mga nakita niyo pong mga lumapit po sa inyo, ever since, no, wala pong solusyon. Nakabinbin pa rin yung kaso, nakatago for 7 years, 12 years. At ang mga napopro, yung mga sinundot nyo ron, na-promote pa, nilipat pa po. So ngayon dito, tulad sa ating yung ating mga rate, no? Wala pong solusyon. Tulad po nung sa San Jose del Monte, 5 years ago, nanganak na yung bata, tapos gumawa na naman ng panibagong sex open. Nag-open din na naman. 5 years na, nagtuturo pa rin pa po yung teacher. Yun po yung dapat po, tulad po ngayon, ang makita po natin. Si Rapid Tulfo, makipag-ugnayan ka po sa amin. Doon po kaming sarahan ng punto. Ang PTA po andyan to help, no? Implement ang ating PTA guidance. Gawa po kayo ng batas na speedy trial, no? Within 90 days, tapos ang kaso, at ano po dito, tingnan niyo rin po yung kamag-anak system. Ang ano po dito is talaga pong kailangan yan. Empower po natin yung ating mga SELG, na yung kabataan mismo sa community nila to be part of monitoring reporting. Especially, meron po tayong batas ng DepEd, no? Yung Anti-Corruption Committee. Dapat po, member po kami niyan. Opo. At doon naman, Sir De Willie, doon po sa usapin ng bullying, sa panid nyo naman po ng PTA, na-address naman po ba yan ng inyong ahensya, yung usapin po na ito? Actually, marami na po kami recommendation, no? Ang ano po dito, tinatago lang po ng school. Especially po tulad ditong ating ng March 6 po, di ba? Meron po na naman tumalon na bata galing sa Port Floor, tulad po sa RTU yan, ngayon Quezon City na naman. Ang ano po dito, meron naman po mga CCTV ang ating mga eskwelahan, At ang ano po dito, siguro po, ang ano po dito, tingnan po natin ang juvenile law, no? Kung makita po natin, siguro ito na po yung magiging solusyon sa ganito, no? Kasi nga mo, kami mga PTA, limitado po ang kilos sa loob ng eskwelahan. Kaya nga po kami ay nagtayo ng CSO PTA, no? Civil Society Organization PTA, to help yung ating mga magagaling na PTA na talagang nasa puso ang kanilang
hindi po sila nangongolekta, hindi po sila gumagawa ng fundraising. Talaga pong ano po dito, tumitingin po sila sa mga illegal na ginagawa ng ating mga PTA na manipulado sa loob ng school. Ang makita po natin dyan siguro yung juvenile law. Tama-tama naman, I commend Senator Rapi Tulfo na magkaroon ng penalty yung ating mga parents. Ano? Sa ibang bansa po, ginagawa po yan. Yung ating mga first world country. Panawagan ko na dito kay Senator Kiko, ano, kay si Senator Bam Aquino at Senator Rapi Tulfo. Ibalik po natin, ikumpara po natin yung juvenile law. Pababain po natin ang edad tulad po ng ginagawa ng mga educated first world country, no? Ang edad po ng ating juvenile law is 10 to 12 years old, no? Sa atin po 15 years old. Kaya malalakas po ang loob. Pareho naman po kasi ang ginagawa niya, no? Ang ano po dito is intervention, kumbaga at least i-pattern po natin, iba na po ang kabataan ngayon. So bali ang gusto niyong mangyari, Sir Willie, ibaba sa 10 to 12 yung mga batang maaari ng maparusahan. Yes po, kung makikita po natin, ano, kasi ako batang kalsada po ako, ano, streetwise kid ako. At ako po ay high school graduate lang. Pero po, ang aral ko po is galing po sa experience. At ang kita ko po dito, no, napakalaki po ng posisyon ng PTA sa pagbabago ng edukasyon. Strict implementation of DepEd guidelines, maganda po ang batas ng DepEd. Ang kaso nga lang po, kakutsaba ng legal ng DepEd ang ating mga regional at saka tawag dito, division, ano. Paikot-ikot po yung aming mga reklamo. Aabutin po kami ng 7 taon, 12 taon, wala pong solusyon. Karamihan po ng nirereklamo namin, promoted, ililipat lang. At ngayon po, kapag ka po natanggal, pagtuturuin pa po ulit. So, kung dami pong ganyan, siguro po, tingnan po ni Rapi Tulfo, yung mga batas ng ano, na dapat niyan tignan na, kumbaga at least, walang pagbabago ang Pilipinas kung corruption po ang itinuturo sa ating mga mag-aaral. Balikan ko lang yung naging pahayag nyo kanina, Sir Willie, no, na yung mga PTA hindi po nangongolekta ng mga fees or kung ano-ano pa. Pero kasi po, 'di ba, parang pag sinabi natin PTA, yun agad yung naiisip, lalo na sa mga public school, bibili ng electric fan, magpapalagay ng mga kortina. Pero sa inyo na po manggaling, Sir Willie, ano po ba talaga yung trabaho or your function po ng PTA sa mga paaralan? Sa amin sa National PTA, we're pushing sa policy, palakasin ng PTA. Ang ano po dito, tingnan po natin ngayon, okay, ang nangyayari po sa Parañaque National High School, ano po, meron pong 315 sablay, 450 na graduation picture, no? Sample po yan. Meron tayong 6,000, napakaraming student. So 4.8 million na magiging koleksyon. Ang ano po dito, wala pong resolution. Imbestigahan po natin yung ating principal ng Parañaque National High School. Doon niyo po makikita kung gaano po minamanipula ng ating mga principal, division office supervisor, faculty, ang mga koleksyon sa school. Ginagamit lang po ng eskwelahan ng ating mga DepEd frontline official ang mga PTA para mangolekta. Hindi po makakaupo ang isang PTA kung hindi po siya susunod sa pangongolekta. Ang kaya nga po sa amin mga PTA, kapag kayo po nagtanong kung asa ng MOOE, kung ikaw po isang matinong PTA, tanggal ka na po. Pagka gagawang ka ng issue, gagawang ka ng away, hindi ka na po papansinin, hindi ka na po mananalo bilang PTA. Senator Rapi, ito po ang katotohanan. Ang ano po dito, kaya nga po kami nagtayo ng CSO PTA, composed of former and incumbent PTA Federation Presidents and PTA SPTA na lumalaban sa katiwalian ng ating mga school official. Palakasin po natin yung Anti-Corruption Committee. Ang gawin po natin, monitoring, reporting ng Anti-Corruption Committee, ang ating PTA kasama ang ating mga estudyante. Ang pinaka nakikita po naming solusyon yan,
empower yung ating mga students to be part of the kumbaga anti-bullying kasi meron tayong SSG o SLAG. At ano po dito, tingnan po natin yung eleksyon ng PTA talaga pong marami pong nangyayaring katiwalian diyan. Isa po sa inirereklamo, speaking of collection, Sir Willie, yung kapag sasapit ng graduation, di po ba? Yung mga graduation fees sa mga eskwelahan. At nakita ko po na mayroon po kayong panawagan na protektahan yung mga estudyante, imbestigahan po yung mga reklamo ukol po dito sa graduation fee. Pwede nyo po bang i-elaborate sa amin ito? Ang ano po dyan, makakausap niyo po dyan si ating ang Parañaque President po natin dyan. Okay nga po, meron na pong mga communication letter. Kung di pa po siya lumapit sa Malacanang, hindi po iintindihin. Paikutin na naman po, no? Ang dito, tulad ng reklamo, okay? Gumawa na po ng tinatawag dito na, kasi kapag kasingita namin yan, pumasok na kami, maggagawa na po ng ng tawag dito, ng resolution. Kasi nga po walang resolution. Ang po dito, dapat ang isang proyekto, tulad ng ganyan, 16,000 students, ang po diyan, and graduating in nasa 6,000. Imagine lang po, 800 to 1,000 pesos, ilang milyon po yan. Ang po dito, kawawa po yung mga magulang na wala pong pera. Kung ako 3 anak na gagraduate, ang 20 pesos napakahalaga sa ganyan. Ang po dito, no, hinahanapan po namin ngayon, no? May communication na po kay Superintendent Toricampo, no? Isa pong napakagaling na superintendent namin yan, no? From Pasay, Las Piñas. And kumbaga, he's very active, no? Siguro po nananawagan kami kay Dex Galban, Secretary Angara, tingnan po yung kasong inilaan namin ngayon at ang Senado to investigate on this, no? At tingnan po natin kung paano po kumikita yung ating mga principal at ang ating mga supervisor at ang division office, no? Kasi pa nga po, ang superintendent po, palipat-lipat po yan, ano? Ang mga nandiyan po, yung mga nakaupo, yung mga nakatanim. Ang po dito is yung magkano po ang komisyon nila sa supplier ng supply, sa supplier ng picture, graduation picture, no? Malaki po ang kitaan diyan. Ang ibibigay lang po sa PTA niya, 10 piso. Ang halaga po ng kinikita niyan, siguro, is tawag dito, po niyan, is makita po natin, kung magkano, umabot po ng 100 ang binibigay, o 200 para doon sa komisyon ng ating mga DepEd official. Kung sa pagpalaganin 4.8 million o 16,000 student, ilang milyon po ang mapupunta sa bulsa ng ating mga DepEd officials. Paano po ito nakakalusot, Sir Willie, no? Kasi parang nitong mga nakarang araw, may anunsyo po yung DepEd, may paalala yung DepEd na gawing simple lang ang selebrasyon ng graduation at yun nga, bawal ang pangungulekta ng mga graduation fee. Ang nga po, marami po tayong batas, no, DepEd guidelines, no. Kaya nga po nagkaroon po ng Anti-Corruption Committee na ayaw pong ipatupad ng ating DepEd division offices. Dapat po malaman po yan. At ang po dito, maganda po ang DepEd guidelines natin. Yung pagpapatupad, siyempre itong ating makikita po natin yung mga principal, regional director na super yaman at may mga mansion, yung ating mga tawag dito, magkano po ang kitaan sa field trip, field showing, tapos yung mga koleksyon. Yan po ang nagiging resulta ng dropout, no? Bullying, especially kapag ang mga PTA, mga estudyante po natin hindi nakasama sa field trip, hindi nakasama sa dahil wala pong pera. Ibubuli na po yan. Ang po dito, siyempre, mag-aaway na po magulang, mag-i-stow away, magda-drop out. Pagdating naman ng drop out, kaya bumababa ang ating ang ating level ng ating edukasyon, siyempre, meron tayong ALS program na kapag kayo po ay grade 6 at ang age nyo is pang 4th year, hindi na lalagpasan nyo na po yung yung 7, 8 na, pasok na po kayo sa 4th year. So, yan po yung naging resulta. Yung collection po sa ating mga school na pinatutupad ng ating mga DepEd
Division office. yung mga negosyanteng principal, no? At saka faculty. Yan po ang nagpapahirap at causes ng dropout, paghihirap ng ating mga estudyante. So ibig sabihin, Sir Willie, kung tama yung aking pagkakaunawa, wala po kayong problema doon sa mga pulisiya na ipinapatupad ng DepEd. Yun nga lang ang nagkakaproblema doon po sa mga division office na ayaw pong ipatupad itong mga pulisiya ng nilalabas ng DepEd. Tama po ba? Yes po, kasi nga po malaki ang kita eh. Ang po dito, ang laki po ng pera niyan. Imagine ha, ilang milyon po ang estudyante. Pag tingnan po natin ng Quezon City, ang Manila, at ang Manila po dito, sa Manila po, kita niyo po ha, meron po dyan Panran, ang isang PTA po dyan, 2 taon na pong overstaying, tapos siya pa rin po ang Federation President dahil ayaw niyang magpa-eleksyon. So kung hindi po namin kinausap ang ating Secretary Angara at ating si Rolly Villar Soriano ng partnership, hindi po magkakaroon ng PTA election ng Manila. So ang ano po dito, makikita niyo po, dapat po ang synchronized PTA election po dapat. At saka monitor po, naka-video, para makita po natin yung yung tunay na nangyayari sa eleksyon. At ang ano po dito, bakit po pinayagan ng DepEd Manila yung 2 years overstaying, walang anak sa loob ng school, siya po ang Federation President. Yun po dito, doon pa lang po natin makikita magkano po ang kitaan, magkano po ang So napakalaki po ng pera dito sa ating PTA na ang kumukolekta po dyan manipulado po ng ating DepEd official. So balikan ko po Sir Willie yung issue po ng bullying sa mga paaralan. Nabanggit nyo kanina na sang-ayon po kayo doon sa isinusulong na pagpaparusa sa mga magulang. Tama po ba ng mga anak na bully po sa mga eskwelahan? Pero doon po sa particular na isinusulong po ni Senador Raffy na paglinisin daw po ng eskwelahan yung mga magulang ng mga mag-aaral na bully o nananakit sa kanilang mga kaklase. Sang-ayon po ba kayo dito? Yes po, sangayon po kami diyan, and I commend Senator Raffy po. Gawin na po yung batas niyan. Dagdagan po natin na maging gwardiya. Maging kumbaga at least bigyan ng ng duties and responsibility yung mga ng mga magulang, kasi karamihan po ito ang problema po sa bahay, ang po dito kumbaga yung mga magulang na yan na wala pong pakialam sa ating mga estudyante. Problema sa bahay, kasi nga po ayaw pumunta ng PTA ng mga magulang niyan dahil sa singilan. Yun po yung naging causes niya na nagiging issue ng ating bullying, especially ang mga nabubuli kasi po naging biktima rin ng pagiging bully At tulad ko po, I was bullied sa bahay, sa kalsada at saka sa eskwelahan, but I grew up strong. So ngayon dito paano po yung epekto ng ating mga batang nabubuli? Tingnan po natin yung singilan sa loob ng school, yung causes ng dropout at bullying. Ang po dito, kasi nga po, takot po magpunta ang magulang na to help their children. Kasi nga po, takot po silang masingil. So po sa duty, tama po, paglinisin, tapos siguro isama sa pag-guardia, tapos ginagawa po sa ibang bansa, intervention, seminars. Tama po yung sinasabi ni Senator Raffy po. Dapat na po siyang gumawa ng maraming batas at strict implementation ng PTA guidelines, especially yung ating sa kamag-anak system sa loob ng division office. Nangyari na rin po yan sa Pasay na po dito, yung una po na encounter. At ang sa ating legal office po ngayon medyo, kumbaga, at least pagka nagpupunta na po ang national PTA, pinagsasarahan na po ng pinto. At may mga nakikinababasa rin po kung argumento ng ibang mga magulang, Sir Willie, na kahit pa daw sabihin na well-disciplined sa loob ng tahanan yung mga anak, talagang nababantayan ng mga magulang, pero kasi daw pag nagpunta na daw sa eskwelahan, sa ibang mga lugar, hindi naman na daw nila alam or kung ano yung ugali ng kanilang mga anak. So parang may mga nagsasabi na unfair naman kung yung mga magulang ang paparusahan dito nga daw po sa naging pambubuli ng kanilang mga anak. Ano po ang inyong masasabi dito?
Actually, no, hindi po unfair yan. Kasi nga po, kumbaga, joint responsibility po ng magulang at ng teacher. Ang magulang po, they are responsible. No? Kahit na po nasa eskwela ng kanilang anak, they need to monitor. No? Tama po, naparusahan po sila. Kung nagagawa po sa ibang bansa, bakit hindi sa Pilipinas? Yes. At meron po kayong binuo, Sir Willie, na proposal. Ito po yung National School Governance and Anti-Bullying Reform Proposal. So siguro po sa maikling explanation, ano po ba yung nilalaman ito pong inyo pong proposal? Actually po yan, ang nilalaman po niyan yung ating pagtatayo ng Parent Teachers Student Community Association, especially empowering the students, no? Siyempre, community nila yan eh. Sila dyan, meron po tayong student governance sa loob ng mga schoolrooms, no? Yes. So yan po ang pwede pong itap natin with the PTA, no? At saka community, pagtatayo po ng Parent Teachers Student Community Association. Yan po ay ginagawa rin po sa ibang bansa na napaka-epektibo. Sila rin po yung monitoring reporting. Ang ano po dito, at tulad po ng aming panukala, kumbaga at least dadalhin po namin sa Senado dahil nga po dapat pong maraman ni Senator Rapi Tulfo kung ano po ang nangyayari sa PTA. Dapat aralin niya po. Ang dami niya po ang dami na pong reklamo sa kanya na kumbaga at least hanggang ngayon na-promote pa yung mga tinawagan niya at wala pong solusyon. So ano na lang po, Sir Willie, maraming salamat po no sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga. Ano na lang po yung mensahe ninyo para po sa lahat, lalo na po sa paghikayat na ang PTA ay katuwang po sa overall child development? Panawagan ko sa ating mga co-PTA, no? Especially sa ating mga bayaning PTA na talaga pong lumalaban sa korupsyon sa loob ng school. Ano po dito, nakita po nila yung epekto ng kapwa magulang. Ang ano po dito, siguro ang panawagan po, ituloy po natin laban natin. Tulungan na po natin po ng DepEd sa strict implementation ng ating DepEd guidelines at ang ano po dito, especially ngayon graduation, ang dami na pong graduation fee, especially. May panawagan ko rin po, no, yung 250 pesos na binibigay kada estudyante ng galing MOOE, kumbaga at least po, pakitingnan maigi. At ang ano po dito, kasama po tayo, no? Siguro po, kayo na po mag-initiative na maging member ng Anti-Corruption Committee, DepEd Order Number 7 of 2022. At ang ano po dito, since 1998 po yan, at year 2001, may batas na pong ganyan. Ayaw lang pong ipa-implement ng ating DepEd kasi nga po, masisidip sila. No? Kumbaga, at ang ano po dito, wag po kayong mahiya na mag-post. Kumbaga at least, karamihan po kasi nakatago yan. Wag po nating itago yung ating mga nagiging nakikitang problema. I-post nyo po ng i-post sa Facebook para pong ma-actionan. Kapag hindi po natin i-post at hindi po tayo nagkaisa, wala pong patutunguhan ang edukasyon ng Pilipinas. At marami pong salamat sa ating EDCOM 2, Carol Lee, Director. Nabanggit niya ang ano dito, no? Talagang kulang ang partisipasyon ng magulang. Hindi po kulang, limitado po, nililimit po ng ating mga corrupt DepEd official. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Willie, sa pagsama po sa amin ngayong umaga po ng Martes. Good morning po. Ayan, nakasama natin mga kanyusik ang President ng National Parents Teachers Association. So yan, narinig natin mga kanyusik na marami pa lang function ng PTA, no, dahil yun yung parang tumatatak sa isip po ng mga magulang ng mga bata pag sinabi nating PTA, yung koleksyon, 'di ba, yung ambagan, yung mga pagpapalagay ng mga electric fan, kung ano-ano pa sa mga eskwelahan. Pero gaya nga ng sabi
ni Sir Willie, marami pong tungkulin ang National PTA, no, yung mga PTA po sa loob ng mga eskwelahan na para din po, no, sa ikagaganda, sa benepisyo ng mga teacher at ng mga mag-aaral.